i-share ko ngayong araw na ito ay yung ating brake master. Ang issue naman nito, kapag pumipreno ako, feeling ko matigas, parang ganito. Di ba? Ang tigas niya. Tapos, so ipe-press ko siya ng matindi, and pag binitawan ko, parang medyo mabagal siya. Unlike dito sa kabila, smooth. Smooth yung brake niya. Ito, matigas, tapos parang mayroon akong pakiramdam na parang may tumatama, parang gumagasgas. Yan. Para siyang pigil yung preno, tapos ito, mabilis yung speed ko. Pag binigla ko yung preno niya, parang hindi kumakagat. Kaya sabi ko, may problema tong brake master ko kasi una, mahina yung preno niya. Tapos, pag pinress ko siya, matigas. And then, pag binitawan ko naman ay parang medyo mabagal. Parang hindi siya active. Parang ganun. So, nakita ko, may problema siya dito. Yan. So, ngayon, papalitan natin ng brake master. So, nabibili sa Lazada yung master repair kit or sa Shopee. Bibigay ko yung link sa baba. Ilalagay ko yung link para makita nyo kung ano yung ginamit ko. At hindi rin kayo magkamali kasi, eto guys, yung una kong nabili ay, ito yung code code number niya, yung number niya. M61 yung dulo. So, nung binuksan ko to, maliit. Ito, maliit yung ganito niya. Ito yung bagong bili ko, bagong order ko sa online. At ito na yung hinahanap natin kasi binuksan ko na siya at i-compare ko dito. Ito kasi pang PCX 160, 150, ang alam ko 150 and ADB 160, 150. So, maliit yung mga brake master repair kit niya. Unlike sa bagong mga PCX 160, malaki. Ito yung malaki. So, yung una, nabuksan ko na yan, tinignan ko na, dinoble check ko na kung yun talaga may problema. So, dito talaga, ito yung kailangang palitan, itong master repair kit na to, kasi ito, humihina yung mga, nito, yung oil seal. So, kailangan natin palitan to, dahil pag hindi natin naagapan, pwedeng dumikit ito dun sa cylinder, sa liner niya, pwedeng magasgas. So, kailangan palitan para bumalik yung dating lapat ng mga oil seal or itong seal na to para gumanda ulit yung brake. So, ngayon, papalitan natin, papakita ko sa inyo kung paano ko siya papalitan para at least bukod sa isinare ko na itong issue na to, tuturo ko na rin kung paano ko siya papalitan. Okay, ito nga pala yung code. Para po sa mga nagtatanong, ito yung code ng Brake Master Repair Kit. Ordering nyo sa online. Wag po ito dahil ito yung maliit. Pang ADB 160 ito dapat ang bilhin nyo. Yan, yung code na yan. Pang 160, 21, 22. Itong model na to. Okay? Palitan natin and then balikan ko kayo kung ano magiging performance. Okay mga sir, ito naman ang share kong isa. Kung magpapalit kayo ng mga brake master repair kit ng ating mga Honda PCX 160, so ito yung mga kailangan natin gamit. Una, yung GIS. Sunod, 14. At itong pang sungkit ng circlip. So, yan yung mga kailangan natin dito. So, bakit kailangan natin ng 14? Dahil ang una nating luluwagan ay itong nakaharang dun sa aking inilagay. Kung wala nakalagay na ganito yung inyong mga motor, kahit hindi nyo na gamitan ng 14. Ito kasing sa akin meron. Yan. Ililihis ko lang naman yan. Ayan. Inilihis ko lang para mabuksan ko to. So, kailangan din natin ng ito. Kailangan din natin ng screwdriver. At itong brake fluid. So, bahala na kayo kung anong brand. Pero ito kasi yung brand na isa sa maganda na subok na natin nung unang panahon pa lang. So, ito. Bubuksan yan. At ang isang pinakamahalaga mga sir, na wag niyong kakalimutan na ihahanda kapag nagpalit kayo ng brake master repair kit, yung agapan nyo yung tutulo na brake fluid. Dahil alam nyo kung bakit, yung tutulo na brake fluid,
siya yung sisira ng pintura nito. So, ang tip ko sa inyo, maghanda kayo ng tubig na may sabon. Pwedeng dishwashing liquid, sabon, ayan, tsaka basahan. So, punasan nyo na agad yan. Punasan nyo na to. Yung mga posibleng tuluan, punasan nyo. Lahat ng may pintura at pwedeng dikitan nung brake fluid, lagyan nyo na ng ano. Yan, punasan nyo na yan. Yan. Dahil masisira yung ating mga pintura. Yan. Okay. So, kung meron na, okay na yan. Kuha lang tayo ng basahan. And then, gamit tayo ng ganito. Para hindi po tayo magkaroon ng dumi yung ating kamay. So, yung mga mekaniko dyan na madumi yung kamay, walang problema yun. Dahil trabaho talaga nila yan eh. Tayo naman mga nagdi-DIY na ayaw madumihan ng kamay, gamitan natin ng ganito. Nabibili din po ito sa online. Kung gusto nyo gumamit ng ganito, mas maganda. Kumbaga, ito, protection nyo na sa kamay na hindi kayo masugatan at hindi rin kayo madumihan. Ayan. Ayan. Kahit use yan, kahit gamit na, pwede pa rin natin gamitin. Okay. So, proceed na tayo sa pagkakalas. Kailangan natin ng G's. Tanggalin natin to. Nasa ilalim na bolt at saka nut. Ayan. So, isang tornilyo. Dito na. Tsaka ito. Yun. At ito recording. Yan. Tanggalin lang natin yan. So, nung iba kasi, akala nila, dito may problema, itong lever. Kasi akala nila, maganit lang dito. Pero kung titingnan natin, wala, napakalambot. So, wala dyan ang problema. So, nandito talaga. So, laging ganun. Lagi lang nating alagaan sa punas. So, tungkitin natin yung rubber. Yung rubber. Palabasin natin yung rubber. Yun. Tungkitin mo lang yung rubber na yan. Pag nakuha mo na yung rubber, kunin mo na yung circlip niya. Yun. So, ito yung circlip. Ilabas muna natin yung circlip. Ito yung circlip. Kailangan mong tanggalin yan. At ang sunod na, ipo-pull out natin yung master repair kit. So, yun. Tumapo na. Ayan. Ayan yung kailangan natin palitan. So, yung ating pamalit is ito na. Ayan na. So, kailangan kamukhang-kamukha siya at pares ang diameter. So, ngayon naman, okay na siya. So, ito na talaga yon. So, bibigyan ko na rin kayo ng idea doon sa sukat ng ating original na brake master repair kit. 0 natin, and pakita natin sa inyo kung anong sukat. 12.64. Yan. So, palagay ko nabawasan na to dahil niliha ko to. Ito naman yung isa, 12.56. Okay. 12.64. Ito na yung ating pamalit. Ito yung ating pamalit. Natin, tama. Ayun. 12.58 at 12.63. So, halos ito na. Yan. Ang difference po niya dun sa oil seal, yan, 13.33 na. 13.33. Itong sira ay talagang sobrang lupit na. Ano? Ang liit na.
So, maliit na talaga yung oil seal niya. Kaya mahina na siya. Tumatagos na yung ating mga fluids. So, this time, nalinis ko na naman kasi yan. So, tabi na natin yung luma. Dahil ipapalit natin yung bago. So, linisan lang natin ng konti. Lilinisan lang natin ng konti. Pasukan ko nito. Pero wag niyong masyadong diinan. Kumbaga, dapat yung basahan lang ang lumapat. Yan. Yan. Para hindi po masira yung mismong liner ng cylinder. Yan. Yan. So, okay na yan. Okay na yan. Papalitan na natin. Papalitan natin yung bago. Yan. Ilagay natin yung bago. So, paano ikabit yung bago? Lagay mo lang to. Spring. Spring. Then, pasok. Mas maganda, lagyan mo ng konting, patakan mo ng konti, brake fluid. Patakan ng brake fluid na konti para magsilbing lubricant. Yan. Okay? So, para medyo madulas-dulas ipasok. Yun. Maganda-ganda na. So, ang next is yung spacer or washer. Pasok mo na yung washer. At yung ating wala pala yung washer nito. Pasok na natin yung ating seal clip. So, parang gusto kong ibalik yung original, ah. Okay? Yung original ang gagamitin ko. Hindi yung kasama dun sa ano. Itong original, parang madali-daling tanggalin to, eh. Okay? Pasok. So, medyo kayang-kaya natin yan. Basta push mo lang. Yun. Ayun, okay na. Okay na po siya mga sir. Ilagay natin yung rubber. So, ito yung bago. Ito yung bagong rubber. Ilagay na natin. Flat screw. Flat screw gagamitin ko. Pangpalapat lang naman yan. So, kayo, kung ano yung gamit na available nyo, eh, yun na lang gamitin nyo. Then, huwag nyo kalimutan i-shoot yung rubber dun sa slot niya. Yan. Yan. Yun, meron siyang slot, i-shoot nyo head. Okay na po. Okay na mga sir. Punasan lang natin ng konti ito para bumalik yung dating linis. Yan. So, makikita nyo yung difference niya kanina na kapag pinitik ko siya, maganda na. Balik lang to. Okay. Ikpit. Yan ang sinasabi ko, oh. Hindi kagaya kanina na parang ayaw niyang bumalik. Mabagal. Ngayon, medyo mabilis na. Yan. Balik natin yung gis na lock niya sa ilalim. At the same time, para makasigurado tayo, check natin yung level ng
brake fluid. So, bantayan nyo po ito. Yan. Para hindi po natin makalimutan, ay buksan nyo na agad. Okay. Ang ganda niya ng pumreno. Yung like nung dati. Hmm. Yung like dati, oh, ang ganda, oh. Ang ganda niyang pumreno ngayon. Ayun, guys, ang kagandahan dun. So, kung gusto niyo mag-bleed, wala namang problema. I-bleed niyo siya doon. Ayan, oh. Ang ganda ng pumreno, guys. Ayan na, oh. So, mag-bleed tayo. So, paano ba mag-bleed? Ito pala yung mag-bleed. Yeah, kahit mag-isa lang, pwede kayo mag-bleed, sir, ha? Okay na to? Okay na yan, sir. So, wala nang hangin yan. Dahil feel na feel naman natin kung may hangin, mag-aano yan. Lulubog yan. Feel lang natin. Ayan, balik na natin yung mga taklob. So, ganyan lang po magpalit ng Brake Master Repair Kit. Napakadali lang mga sir. Kaya kayang-kaya nating i-DIY yan. Yun. So, ang laking bagay, oh. Oh. Dati, bago natin palitan, pag ginanon mo siya, parang mabagal bumalik, di ba? Ito ngayon, maganda na. Ayan. So, okay na yan, sir. Ganun lang po kadali. At sana natutunan nyo kung paano magpalit ng Brake Master Repair. Napakadali lang mga sir. Kaya kayang-kaya nyo i-DIY. Ibabalik ko na to. Yung ating side mirror. So, madali lang naman yan. Andito rin kasi yung switch ng ilaw. Tsaka yung busina. Okay. 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 That's it, mga sir. Okay na. Ayos.